Blessing na binigay ng Diyos sa inyo. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, maging channel of blessing tayo. Katulad ng mga guro po ninyo, nag-aaral sila, ngayon sinishare nila yung kanilang kaalaman. Diba? Sinare nila yung kanilang wisdom sa inyo. Ganun din ang mga teacher. Nasa Baguios, sila po'y nag-aral sa seminary, sila po'y nag-aral ng Bible, ngayon tinuturo nila sa inyo. At alam ko, I'm sure talaga, naging mabait na kayo. Totoo ba na naging mabait na kayo? Oh, para kayo na. Sige, bumalakpak ka. Tutuwa mga parents, of course, yung mga teachers. Okay, so yan ha. Una, para magtagumpay, ano dapat natin gawin? Ha? Akala ko nakikinig kayo. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Pangalawa, yakapin natin ang kanina na Diyos. Yakapin natin. Sabihin mo jowa mo yakapin natin ang karunungan. Very good. Palapakan natin na nakikinig talaga siya. Yes, okay. And last, maging channel of channel 2, channel 5. Ano, channel? Blessings. Okay. Dapat naluyan din tayo ng pagpapala. Okay. Asensado na, ayos na buhay ninyo, dapat marunong kayo mag-share. Okay? So, okay. Tatapusin ko ang ating short message sa isang kwento. Okay kayo? Napakaganda itong kwento na ito. Napaka-exhibit, pero very meaningful. Okay. May maglodo. Sabi ng bata, "Lo!" May paulam sa'yo, ha? Lahat mo. O sige po, ano yan? Sabi niya, nilagay yung kamay niya sa likod. Sabi niya, "Lolo, talikuran ko." Sabi niya, nilagay yung kamay niya sa likod ko. May dala akong sisil. Ulan mo kung buhay o patay. Sabi ni Lolo, "Ay napo, sa tanda ko na ito, napakadali yan." O sige Lolo, ulan mo kung buhay o patay. So si Lolo, nag-isip siya. Nag-isip. Sabi niya, magandang maisip si Lolo. Pag sabihin kong buhay, ipilipin din ng leg, patay. Pag sabihin ko naman na patay, siyempre, hindi niya pinipitin yung leg, buhay. Kaya kang mahirap ka. Sabi niya. Sumagot yung bata, "Lolo, sige na." Sabi mo, dali-dali. Simulan mo na. Buhay pa tayo yung sisina sa kamay ko. Teka po, nag-isip pa ako. Huwag mo madali. Ayun, nag-isip. O sige Lolo, bigyan ko tayo ng minuto. Ulaan mo kung buhay o patay. Si Lolo, nag-isip ka naman. Kaya, kung sabihin kong buhay, pipilitin ang liig, patay. Pag sabihin ko naman patay, siyempre, hindi na pinipitin yung leg, buhay. Mahirap yata ito, sabi niya. O, sabi niyo bata, "Ano Lolo, no? Mahirapan ka na, no?" Sabi niya, "Oo nga po eh. Kala ko madali lang, pero mahirap pala." "Ano, Lolo, ulaan ko." "Po, hindi ko kaya, sabi niya, mahirap. Hindi ko kaya ulaan. Sirit na, ayaw ko na. Hindi ko kaya." Talaga, Lolo, hindi mo talaga maulaan. "Bakit?" Sabi ni Lolo. "Kasi ganito gagawin ko. Itong sisyo na sa kamay ko, kapag sinabi mong buhay, Lolo, madali lang. Pipilipitin mo patay." Kung sabihin mo naman patay, siyempre, hindi ko pinipitin nila ng sisip, buhay. Kaya Lolo, hindi mo mahulaan, sabi niya. Okay. Ito ay paliwanag ko yung kwento ha. Yung bata, tayo yun. Okay, gets niyo? Okay, yung sisip, yun yung pangarap natin sa buhay. Alam ko, sa unang edad ninyo, meron na kayong pangarap. Maaaring maging teacher, maging lawyer, maging doktor, maging police. May mga pangarap na kayo. Ngayon, yung bata, nasa yung sisiw, nasa kanya, kamay, di ba? O, pwede niyang pakain, pwede niyang buhayin. So, ibig sabihin yan, ang pangarap natin, kung gusto natin maabot, pwede, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay mag-isip sa buhay mo, na someday maging
pwede mangyari. Nasa kamay mo ang iyong kinabukasan. Kaya tingnan nyo yung mga nag-aaral na mabuti, yung in honor sila, matatas ang grado nila, sila talaga, alam nila kasi may pangarap sila, kaya nag-aaral sila mabuti. Okay, naiintindihan nyo? Pwede rin naman na maging tambay tayo. Kung yan ang desisyon mo sa buhay, maging tambay ka, kaya lagi kang absent sa klase. Di ba? Oo, hindi ka lumagawa ng assignment mo. O dahil wala kang pangarap sa buhay. Pero yung tao may pangarap, alam mo, talaga nagpupursige talaga siya. Okay ba? So, kayo ang gagawa ng kinabukasan ninyo. Kung gusto mo maging maayos, maganda, asinsado ang buhay mo in the future, gawin mo yung pinapagawa. Okay? Nasa kamay mo yan. Hello? So, alam niyo na ha? Kung gusto mo maging professional, maayos sa buhay, masagana ang buhay mo, dapat may relasyon ka sa Panginoon. Pangalawa, yakapin mo ang karunungan. Pangatlo, maging channel of blessing. Okay? So, maraming salamat sa mga tatanggap ng mga awards, medals, okay? Isa masasabi ko sa inyo, congratulations at deserve niya. Palapakan natin ang mga awards. Yan. Mahina.